Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joseph Omar Andaya. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa accomplishment niya sa missing Sabongeros. Ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang The Executive Session ang mahigit 43 buwan na pag-aasikaso nito sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay Atong Ang kaugnay sa kaso ng missing Sabongeros. Binatikos din ng Ombudsman ang umano'y ginawang laro-laro lamang ito sa Senado, partikular sa ilalim ng pamumuno ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dati nang nagsagawa ng investigasyon sa kaso ng nawawalang Sabongeros bago ito i-turn over sa CIDG at NBI. Ito ang kanyang exact word. Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months naming trinabaho. Pagkaupo ko sa BBM administration sa first day, sinimulan natin yan, ang hirap ng pinagdaanan natin dyan. Walang gustong gumalaw ng kaso at ginawa nilang laro-laro lang sa Senate under Senator Bato. Okay. So, in fairness, good job po kay DOJ Secretary, dating DOJ Secretary Boying Rimulya, kasi ayan na, may warrant of arrest. Kaya lang, it does not mean na solve na yung kaso. Kasi mag-undergo pa yan ng trial sa korte. Unless may guilty verdict na ng korte, saka natin masabi na, ayan na, justice is served. Ang desisyon po ng korte, aabot pa yan sa Korte Suprema. But at least, it's a good start na nabigyan ng warrant of arrest si Atong Ang at iba pa niyang kasamahan na ngayon nagtatago na. Okay. So, ulitin ko magandang ginawa ng DOJ. Kaya lang, ito na. Ay yung ikinaso nila kay ex-congressman Teves. Di ba? Bakit tahimik ngayon si Ombudsman Rimulya doon sa pagbasura ng korte sa kasong isinampa nila kay Teves? Panahon din niya noon as Ombudsman, as DOJ Secretary. Acquitted si Teves, binasura ng korte dahil napakahina ang ebidensya. Demorer to evidence ang nangyari. Ito po yung proseso sa korte na hindi na kailangang magtistigo pa o isasalang pa yung akusado. Pagkatapos na nagpresenta ng ebidensya ang prosecution, ang mga piskal, ang DOJ, nakita ng abogado na mahinang ebidensya, so nag-file siya ng demorer to evidence. In-approve ngayon ng judge. Sabi ng judge, wala tayong magawa. Dahil it's useless kung ipagpapatuloy pa ang pagdinig ng kaso, magpre-present ng ebidensya ang akusado kasi talagang napakahina ang ebidensya. I don't know kung bakit napakahina ang ebidensya. Kasi nung panahon ni DOJ Secretary Boying Rimulya, pinagmalaki na naman niya na itinaas niya yung standard pag-file ng kaso sa korte. Sabi niya, there should be a high degree certainty of conviction. Hindi na yung sinasabi na probable cause lang. Itaas natin ang antas. Certainty of conviction. Bakit ngayon
lumalabas napakahina ang ebidensya laban kay ex-Congressman Tevez, kaya ngayon, malaya na siya. Oh, pwede ba ipaliwanag din ng dating DOJ Secretary bakit sila natalo sa kaso? Kaya dito kay Atong Ang at Missing Sabongeros, ulitin ko, magandang simula ito. At least yung mga biktima, yung pamilya ng ilan yun, 34 missing Sabongeros, kita nila na mayroon ng puruhan. Kailang hanggang puruhan pa lang yun kasi depende kung ano ang kahihinatnan sa trial sa korte. Ito, maganda na sana. Bakit napunta na naman kay Bato? Bakit binatikos na naman niya? Yung Senate hearing in aid of legislation lang yun. Alam naman ito ng lahat na hindi naman para i-prosecute yung hearing ng Senado, kundi nag-imbestiga lang para makita yung mga kakulangan para maka-amend sila ng batas or makagawa ng bagong batas. Ganun lang yun. Kaya nagtataka ako, bakit napunta na naman dito, batikos kay Bato, malaki yung naisyuhan, yung accomplishment, that's good. Kaya lang, ito na naman, Bato na naman, baka mamaya, later on, kasalanan ulit ng mga Duterte, yung nangyaring missing Sabongeros. Next question. Baka matulad na naman, katulad kay DG Bantag. Magtatatlong taon na, warrant of arrest. Nasaan si DG Bantag? Bakit hindi nila mahuli-huli? So, the same thing with Atong Ang. Pahayag ng DILG Secretary John B. Cremulya, number 1, most wanted Pilipino ngayon ay si Atong Ang. Okay, dahil nagtalaga sila ng 10 million pesos na reward money. So sana mahuli ninyo si Atong Ang para harap siya ng kaso sa korte. Kung nahuli nyo si ex-Congressman Tevez na nandun sa East Timor at naikulong, umarap sa husgado, ngayon lumabas, panalo siya. Sana mananalo rin kayo laban kay Atong Ang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. So mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tolda lang. Ang atop og ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, so mao gyud ni ang naa diri sa sulod So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita nimo gipang kuan na lang og kuan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo po niya ang ilang higdaanan. O karon unsa imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gyud ang gihimo nga instrumento nga mohatagan gyud mi og sin nga makaatop sa among balay. So makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop?
So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gyud among panginabuhian sa kaon. Oo, so unta gyud ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.